Yun po, si Ate Rochelle po para sa ating opening prayer. Wala po si Roshane po. Ako na lang po. Amen. Let's pray po. Panginoon, pinupuri ka po natin, pinapasalamatan Panginoon sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po na nagkatipon po ang bawat isa, Panginoon, para po pagbulayan at pag-aralan ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, dalangin ko ang maririnig po mga salita, Panginoon, ay kayo na po ang mag-isa sa buhay po ng bawat isang bawat po maririnig po nila, Panginoon. Panginoon, dalangin ko kayo na po ang mag-ingat sa bawat isa at ilayo sa kapahamakan, Panginoon. Kayo na po ang gumabay hanggang matapos po ang programa ito, Panginoon. Pinabalik ko po sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. At ang ating pong maluluskit para po sa ating text reading. Amen. Manolo Steve. Pakibasa, Manolo Steve. Nakamute ka po. Psalms 31 verse 14 to 15. 14. But I trust in you, Lord. But 14. But I trust in you, Lord. I say you are my God. 15. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue. Amen. Amen po. At muli po, sama-sama po tayo makinig sa salita ng Diyos na pangunahan po tayo ni Ate Jermaine po. Sige po. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Share lang po ako ng aking screen po. Kita na po ba? Kita na po yung screen? Amen. Sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay muling dumulog po sa isang panalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang muling makadalo sa inyong gawain, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na kayo lamang po ang mapapurihan sa buong mensahe, Panginoon. And I pray, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng wisdom, ng karunungan, Panginoon, upang maipahayag ko po ang inyong mensahe ng maayos at malinaw, Panginoon. Panginoon, kayo lamang po ang aming pinapapurihan at pinapasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, sa inyo po namin dinudulog ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Ito naman po sa screen ang title po ng message po natin ngayong hapon ay Trust God's Timing. Muli po ito po ay matatagpuan sa Psalms 31:14 to 15. Basahin ko lamang po ulit. But I trust in you, Lord. I say you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Sa message po natin na ito, pag-aaralan po natin yung Psalms chapter 31. Sa chapter 31 po, meron po tayong tatlong bagay o tatlong pangyayari na pag-aaralan po natin. Ang una po, there are statements of petition. Doon po pala sa nakapaloob po sa Psalms 31, pinapakita po doon or sinasabi po doon yung paraan ng pananalangin ni David sa ating Panginoon. So una po, there are statements of petition. Sabi nga po, David is asking God to do something. Mabasa po natin sa verse 2, kung meron po tayong mga Bible. In you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me.
Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. O sa Tagalog po, ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan, matibay na kuta para sa aking kaligtasan. So malinaw po, nandun po yung pagpepetition ni David sa kanyang panalangin. Sabi nga po, ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. So David asked God to be his rock and fortress. Or in other words po, hinihingi or pinepetisyon po ni David na maging Diyos po ang Diyos sa kanya. But in order for David to pray this way, kailangan po na kilala niya po ang ating Panginoong Jesus. Dapat po may alam po siya sa ating Panginoon. And this makes sense to us din po. If we don't know God, then how can we know what to ask and expect from God in prayer? So kailangan po nating manalangin according po sa kung ano yung pagkakalala natin sa ating Panginoon. Halimbawa po, hindi naman po tayo magpapagawa ng isang bahay sa taong wala pong kakayahang gumawa ng bahay. Di ba po? Ang ibig ko pong sabihin, nagpe-pray po tayo dahil alam po natin na kaya pong tuparin ng Panginoon yung mga panalangin natin. Mag-aaksaya pa po ba tayo ng panahon para magbasa ng Bible or umattend po sa ganito kung hindi po natin alam na kaya pong tuparin ng Diyos yung mga hinihiling natin. Kaya kung tunay po, nakilala po natin ang Panginoon, magtitiwala po tayo kahit na sa tingin natin ay walang nangyayari sa ating mga prayers, kung tayo po ay tunay na nagtitiwala po sa ating Diyos, na siya po ang Diyos na pinakamakapangyarihan, Diyos na lumikha ng lahat, tayo po ay maghihintay at magtitiwala po sa kanyang mga plano. Sa number 2 po, there are statements of laments. Or sa Tagalog po, andun po yung panaghoy po ni David. Sabi po at mabasa po ito sabi nga po, David is complaining to God about his situation. At mabasa po natin yung sitwasyon po niya sa verse 9 to 13. Basahin ko po. O Yahweh, sana ako'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagana ang mga mata dahil sa pagluha, buong pagkatao ko'y mahinang-mahina. Sa verse 10 po, pinagod ako ng aking kalungkutan, dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin. Nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay. Mga dating kakilala ako'y iniiwasan, kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. Para akong patay na kanilang nakalimutan, para sirang gamit na hindi na kailangan. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin, plano nilang ako ay unawaan po natin yung binasa po natin na verse. David is describing more of what his distress has been like, including po yung physical and emotional weariness, yung social conflict, calculated sabotage. Hindi po yung naging madali para sa kanya. Hindi po naging madali para kay David ang lahat ng bagay. Pero tignan po natin yung pangatlo o yung susunod po na sinabi ni David. Ang sabi po, there are statements of trust in God. David is acknowledging the faithfulness of God over everything. Sa kabila po nung sinabi niya sa verse 9 hanggang 13, mabasa po natin sa verse 14, but I trust you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. O sa Tagalog po, subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-usig ko at mga kaaway. My times are in your hand. The last phrase po ay sobrang mahalaga po. Because it's basically the same thing David said in verse 5. Kung basa din po natin sa verse 5, there he says, into your hand I commit my spirit. At kung maalala niyo po, ito rin po ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus bago po siya lagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Sa tingin niyo po, why did Jesus quote Psalm 31 verse 5 and what does it tell us? Jesus shows us that the faith of David, example for us in Psalm 31, has actually been a foreshadowing of his own. Faith po ni
niyang panalangin ay masasalamin po sa kung papaanong ang ating Panginoong Jesus po ay nagtiwala sa ating Diyos Ama. Testament was the beginning of what Jesus experienced on the cross and knew he would experience. And yet, Jesus trusted God. Jesus trusted his Father. That's what Jesus shows us by quoting Psalm 31. Into your hands I commit my spirit. Alam po yun ng Diyos. Jesus knew that, and he so committed himself. He yielded himself to God's hand. Even when kahalagahan po ng mga binabanggit po natin ngayon. So, it means that we can also entrust ourselves into the hand of God when we're facing our worst enemies. Verse 15 po doon, my times are in your hands. Hindi lang po sa panahon ng paghihirap, nagtiwala si David sa ating Panginoon. Hindi lang po kapag siya ay may mga kaaway. Mabasa po natin doon na ang sabi po niya, ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Ipinagkakatiwala po ni David yung buhay niya, yung oras niya, lahat-lahat po sa ating Panginoon. And the same goes for us. This means na yung oras po natin, yung panahon natin, yung buong buhay natin ay hawak po ng ating Panginoon. So right now, ang nakakaranas ng mga pagbabago, there are a lot of transitions coming. Maybe you've got a job, you're moving, or you're leaving your home or college. Maaari pong iba sa atin ay nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng ganito. So whatever it po natin na our times are in His hands. Trust Him. Niwala po tayo na we are loved, na you are loved, you are held by Jesus. So dito po sa ating message ngayon, meron po tayong dalawang lesson na makukuha. So ang una ay, a delay is not a denial. Sabi po, what has your name on it will not go to anyone else. Sabi nga po, sa mga pagdating po sa mga bata, hindi po nila alam yung delay and denial. Siguro po, ang iba sa atin ay ganun din po. Kasi po, when it's taking longer than we thought, it's easy to get discouraged, to become impatient. But sometimes, o kadalasan po, it's not happening because we're not prepared for what God has prepared. We need more time to grow, to develop, and to gain experience. Sabi po, when God forces us or forces you to wait for things to get better in your life and nothing is happening, and yet over and over again, mabasa po natin sa Bible na wait mo lang yung time ni Lord, wait mo lang yung will ni Lord. Siguro, ang karamihan sa atin ay nagmamadali or in hurry. Kumbaga, some of us are in a hurry to graduate, to get married, to start a family, or to launch a business. And God isn't. Tandaan po natin, hindi po nagmamadali ang Diyos. Kung tayo po ay nagmamadali, ang Diyos po ay hindi. So reasons po kung bakit po tayo nagmamadali, maaring sa tingin po kasi natin na napapag-iwanan tayo. So our friend is getting married, nakikita po natin yung mga katrabaho natin promoted na, yung kapitbahay natin may ganito pero tayo wala. But here's the key. Ang sabi po, what has your name on it will not go to anyone else. Ang para sa atin po ay para sa atin. Tandaan po natin na we have our own timeline, unique timeline kumbaga. Magkakaiba po tayo ng oras, magkakaiba po ang plano ng Diyos para sa ating lahat. At sa uli po, trust God's timing rather than relying on somebody else's timing. Kagaya po ng sinabi ko po kanina, sa Diyos po tayo magtiwala. Wag po tayo mag-rely sa kung ano yung nakukuha ng iba or sa kung anong meron sila na wala tayo. Kumbaga, sabi nga po, si Lord lang po ang makakaalam. Si Lord lang po ang makapagbibigay po ng mga pangailangan natin. And bilang conclusion po, admit it or not, we don't like to wait po. Diba, kumbaga sa pila pa lang naiinip na tayo. Kapag meron po tayong Shopee order na
tumagal ang isang linggo, naiinip na po tayo, hindi ba? Gusto po natin kasi na mayroon po tayo nakikitang progress araw-araw. Pero tandaan po natin na everything takes time. So much is developed in the process. Remember po, something is happening. Kahit nasa tingin po natin na walang nangyayari sa ating long-standing prayer, ganun pa rin yung pinagpe-pray natin. Lagi po nating isipin na God is moving. God is moving in our lives. And kailangan lang po nating maging committed sa Lord at connected sa Lord. Sabi nga po ni David, God, my times are in your hands. I not only trust your ways, but I trust your timings. Sabi po ni David na kapag handa na ako, kapag kaya ko na, God will allow it to happen. So paano po kaya natin malalaman kung ayun na po yung will ng Lord o yung timing ng Lord? So it all happens at an appointed time. But we have to stay in faith for the appointed time to happen to us. Para po sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa hapong ito, Panginoon. Unang-una, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin, Panginoon, upang muling makapagbahagi na inyong salita, Panginoon. To pray, Panginoon, na kayo lamang po ang napupurihan sa natapos naming mensahe, Panginoon. And I pray, Lord, na hinimas niyo po ang puso ng bawat isa at tumimo po sa kanila ang inyong salita, Panginoon. Panginoon, sa inyo po namin dinudulugan lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin po ang Diyos sa buhay po ni Ate Rochelle. Salamat po sa masaganang salita na yung binahagi sa amin sa araw na to. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong book reading. Kung yung pong ating mga kasamang pastor, baka po may dadagdag po kayo sa binahagi po sa ating ni Ate Rochelle. Bago po tayo sa ating book reading. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon sa mabiyayang salita ng Diyos na ating natanggap at napakinggan na tuloy na yung ating tiwala sa ating Panginoon ay dapat nating laging pahalagahan, hindi yung tiwala na galing sa atin, hindi yung tiwala na galing sa ibang tao. Bagkus sa ating Panginoon lamang at sa tamang panahon, sinabihan tayo, yung ating mga petisyon, yung ating mga panaghoy ay ating makakamtan sa ating Panginoon sa kanyang kalooban at sa kanyang habag at biyaya. So salamat sa salita ng Diyos at salamat sa ating Ate Jeremy na ginagamit ng ating Panginoon maitili na magbahagi ng salita sa pamamagitan ng platform na ito. So purihin po ang Panginoon. Amen po. At magpatuloy na po tayo sa ating pong book reading. Nasa Luke chapter 20 na po tayo. Pangungunahan po tayo ng ating Team Hagunoy sa verses 1 to 4. Team Isla verses 5 to 8. Team Tumana verses 9 to 12. Team Malolos Kalupit verse 13 to 17. Team SKG CNE verses 18 to 22. Team Mabalakat verses 23 to 27. Team Jeddah verses 28 to 32. At ang ating pong Team Santo Niño verses 33 to 37. Team Caos verses 38 to 42. And Team Tual verses 43 to 47. Muli po, Team Hagunoy po. Tama ba? Team Hagunoy po para po sa ating verses 1 to 4. Ang tanong tungkol sa otoridad ni Jesus sa verse 1 po. Isang araw, habang nangangaral ng magandang balita si Jesus sa mga tao sa templo, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila sa kanya,
Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na iyan? Sinagot sila ni Jesus, tatanungin ko rin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo sa Diyos o sa tao? Amen. Praise God, purihin ng Panginoon. So, sa pagkabasa ng kanyang salita sa verse 1 to 4, makita po natin kinwestiyon yung otoridad, yung otoridad ng ating Panginoong Jesus patungkol doon sa ginagawa niya, sino yung nagbigay ng kapahintulutan sa kanya or nagbigay ng otoridad sa kanya para magturo ng kautusan. At matututunan natin dito kung paano na sumagot kung tayo'y kino-question sa ating kakayahan. Ang ibang approach, hindi agad sinabi na ang Diyos, ang Diyos Ama yung nagbigay sa akin. So wala po siyang sinabing gano'n. Bagkos sinabi niya na para bagang patalinhaga, kumbaga yung tanong nung tagapagturo ng kautusan o yung nasa templo, yung mga Hudyo ay sinagot ng Panginoon ng tanong din sa kanila, At sabi nga ay hinihingi niya na sabihin yung otoridad niya at ang sagot ng Panginoon ay tatanungin ko rin kayo. Sabihin niyo sa akin, kanino galing ang otoridad ni Juan? So ibinaling niya yung tanong sa halip na sa otoridad niya masentro ay itinuon niya sa otoridad ni Juan sa pagbabautismo. So sa susunod pong verse ay maalalaan natin kung ano yung sagot ng mga Hudyo. Team Isla at Ilita. Pag nag-usap-usap sila kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya, bakit hindi kayo naniniwala kay Juan? 6. Pero kung sasabihin natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala sila na si Juan ay propeta ng Diyos. 7. Kaya't sumagot sila, hindi namin alam. 8. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, hindi ko din sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Atilita. Welcome sa Team Isla Santa Cruz. Pagpalain kayo ng Panginoon diyan. Salamat po sa salita ng Diyos sa verse 5 to 8. Maaaring si Pastor Ramir mayroon siyang nais bahagi dito patungkol sa verse 5 to 8. Amen. Dahil po dito, nag-usap-usap sila. So ito po isabi-sabi lang, wala silang kasiguraduhan kung ano yung kanilang isasagot din sa Panginoon. Kasi sabi noon, kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya, bakit hindi kayo naniniwala kay Juan? Pero kung sasabihin natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. So, wala pong kasiguraduhan yung kanilang tamang isasagot sa Panginoon. Kaya sagot din ng Panginoon, sumagot sila, hindi namin alam. Sinabi rin ng Panginoon sa kanila, kung ganon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumagawa ng mga bagay ito. Kasi alam niyo po, ang inano rito ng Panginoon, hindi siya sumasagot nung bagay na sinasabi sa kanya, kundi ibinabalik niya sa kanila yung mga tanong nila. Parang sa atin, minsan nagtatanong tayo, humihingi tayo ng sagot, minsan ura-urada tayo sumasagot sa kausap natin. Minsan wala yung wisdom. Dito, tinano po ng Panginoon sa bawat mananampalataya na minsan gamitin din natin yung wisdom kasi minsan ang tao mahilig po ng sang-ayoners. Alam niyo po yung sang-ayoners? Madaling sumang-ayon. Oo nga,
Siya nga, siya ganito nga. So hindi dapat po ganun. Kailangan may wisdom. Kung ano sinabi mo, patutuhanan mo na meron ka bang ebidensya. Kasi ang inihingi po dito ng Panginoon ay yung ebidensya dapat na dapat nang ipakita. Na totoo yung sinasabi nila. So ngayon, wala po silang maibigay na tamang resulta. So ang ginawa, ang wisdom ng Panginoon na ginawa sa kanila is kung ano sinabi nila, binalik lang sa kanila. So wala po silang nakuhang mali o masamang sinabi ng Panginoon. Kundi sabi niya, kung ano sinabi mo, ibabalik ko sa iyo para yung kasagutan, ikaw ang sasagot. So yun lang po, mga kapatid. To God be the glory po. Amen. Praise God. Ako rin ng Panginoon. Ano? So kasi ang gusto ng mga Hudyo, kaya niya ginawa yun, alam ng Panginoon na hinuhuli siya. No? Kasi pag sinabi niyang sa Diyos, maakusahan siya. Ano? So yung po, tingnan natin yung susunod na verse sa Team Tumana, Ate Alice. Andiyan ka, pakibasa kung nakikita mo. Ang talinhaga tungkol sa masamang magsasaka. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Jesus sa mga tao ang talinhagang ito. May isang tao na nagtanim ng mga ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan niya sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar at nanatili roon ng matagal. Then, ng panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan upang kunin ang parte niya. Pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinaalis na walang dala. 11. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero binugbog din nila at hiniya at pinaalis na wala ring dala. 12. Nagsugo uli sila na ikatlong alipin, pero sinaktan din nila ito at pinalayas. Amen. Praise God. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita sa 9:12. Salamat, Ate Angie, at welcome po. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaiyo. Ate Alice, pakituloy. Try ko po, pero paki-correct na lang po ako pagkamali ang pagkaunawa ko. Para po kasi nakita ko dito yung pong kasi po dito, di ba yung ubasan parang ang ubasan po kung sa panahon po natin ang nire-represent po nito ay ating pong ang mga tao, tapos ang nagtayo ng ang ubasan ay ang Diyos. Tama po ako. Tapos po yung pong ipinadala na alipin ay yung pong parang yung mga lingkod ng Diyos po, yung sa pagkaunawa ko po. At yun nga po, parang sinasabi po dito na mahirap po ang buhay ng sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Kasi po, tulad po nitong sa sinabi nga po na yung pagkatapos ng magtanim, yung inutusan yung alipin para kunin yung parte nung nagtanim, pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinaalis na walang dala. Para pong sa paglilingkod po sa Diyos, kuminsan po parang nahandun po yung hindi naman binubugbog, pero nahandun yung minsan nasasabihan ng hindi maganda, parang nire-reject ng mga tao pagka yung lalo na po sa evangelism, pagka minsan ayaw silang tanggapin ng mga taong gustong i-evangelize. Ganun, parang yung po pagkakaunawa ko sa verses na ito, parang nasabi po na hindi po maging madali ang mga sumunod sa gawain ng Diyos, kasi po, nga po na sila po ang parang nahandun yung pagtuliksa, pag-aakusa ng ibang tao sa kanilang mga ginagawa. Kuya, hindi ko po ma-explain. Sorry po. Amen. Praise God. So, yun po yung application, in-explain ng ating Ate Alicia na ang ubasan ay yung mga tao na ating inaayuan, yung mga wala pang
tamang relasyon sa kanila, sa ating Panginoon, at masasama talaga yung ugali nila. So, ito yung, kumbaga, sinisimbolo ng masasamang magsasaka. So, makikita po natin yung susunod na talinhaga at maunawaan po natin patuloy. Sara sa Timalolos, pakibasa po. Verse 13. Nag-isip ang may-ari ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na. Papupuntahin ko sa kanila ang minamahal kong anak. Siguro naman ay igagala ka ang anak niya. Sinabi nila, narito na ang patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya. Kaya dinala nila ito sa labas ng ubasan at pinatay. Ngayon, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, kanyang ubasan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito. Tiningnan nila si Jesus at tinanong, ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagpayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Salamat, Malolos team. So, dito po, doon sa nakalipas na mga verses, nakita natin, 3 beses na nagpadala ang may-ari ng ubasan doon sa magsasaka, at 3 beses din itong tinanggihan. At dito ay napaisip yung may-ari ng ubasan kung ano pa yung gagawin niya. At nagmuni-muni siya at sinabi niya, kapag nag-decide siya na alam ko na yung anak ko yung minamahal kong anak, ang papadala niya, at nagkaroon siya ng kasiguruhan na igagalang nila siya. So, sa ating pong pangunawa, yung mga pinadala ng may-ari ng ubasan doon ay sumisimbolo sa mga katulad natin, manggagawa ng Panginoon, mga evangelist, at katulad ng pinaliwanag ni Ate Alicia ay nakaranas ng rejection, sumama ang loob, bagamat yung pinakita doon ay mas grabe, pinatay, at marami pang mga sakit na ginawa sa kanila. At dito, nag-decide niya ang may-ari na ipadala ang kanyang minamahal na anak. So makikita natin sa interpretation, yung may-ari ng ubasan ay ang Panginoong Diyos, at yung kanyang minamahal na anak ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sinabi rito na laan ng mga magsasaka na yung anak yung padadala. So, alam nila, tagapagmana yon. So, sabi nila, patayin natin siya para mapasa atin yung lupang mamanahin niya. So, kung sa ating pong buhay, parang hindi pwedeng i-apply ito na papatayin mo yung kapwa mo para mapasa kanya mapasa iyong kanyang mamanahin. So, ibig sabihin, hindi naman ito kamag-anak, hindi naman ito kapatid, di ba doon lang sa pamilya yun pupunta kung halimbawa
may naiinggit sa mga kapatid, gagawa ng masama yung isa para sa kanya mapunta yung kayamanan sa pamilya. Pero ito'y magsasaka ibang tao pa. So parang yung kanilang thinking ay malayo sa katotohanan. Subalit yun niya ang kanilang ginawa, dinala sa ubasan yung anak at pinatay. At dito ay magkakaroon ng tanong uli, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan dahil sa ginawa ng anak. So, ang sabi, sigurado pupuntahan ng may-ari yung magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan sa iba yung kanyang ubasan. At sabi ng mga tao nakarinig, nanalangin sila, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito. So, at dahil doon, tiningnan nila si Jesus at tinanong, ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? So nagtanong yung mga nandoon na nakikinig sa sinasabi ng Panginoon na talinhaga. At ang sagot ng Panginoon, ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. So, nakita natin, inaalay ng Panginoon yung kanyang buhay. Dahil sa pagtanggi nila sa mga itinuturo nito noong siya nasa nagmi-minister sa kanila, sa mga nakakakinig na mga tagapagturo doon, ay lagi silang sumasalungat, hindi sila naniniwala hanggang sa makuha nila yung kapahamakan para sa ating Panginoong Hesus at na husgahan ng mga tao mismo ay napako siya sa krus ng Kalbaryo at ito'y dahil sa ating mga kasalanan at ito yung batong kanlungan natin yung sumisimbolo sa cornerstone ng ating Panginoon. Siya yung ating batong kanlungan, siya yung tinanggihan ng mga tao noon, ang tawag ay mga tagapagtayo ng bahay, at ito yung siya nating naging pundasyon, batong kanlungan natin sa ating kaligtasan, siya yung ating tinanggap. Siya yung ating naging batong kanlungan sa ating buhay, sa ating pananampalataya upang makamtan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya, ang buhay na walang hanggan. So ituloy po natin sa SKG Cabiao. Ate Opel. Verse 18 to 22. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon. Kaya gusto nilang dakpin siya noon din, pero natatakot sila sa mga tao. Kaya naghintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Nagsugo sila ng mga espiya na magpapanggap na mabuti ang layunin nila sa pagpunta kay Jesus upang hulihin siya sa mga pananalita niya at maisakdal sa gobernador. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam namin totoo ang mga sinasabi at itinuturo ninyo at wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang itinuturo ninyo. Ngayon para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng mga Roma o hindi? Amen. So, purihin ng Panginoon sa buhay ng ate si Arina. Sa verse 18 to 22, itong 18, tutuloy ko, ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Amen. So, dito po ang para sa akin, ang kung sino man yung
malaglagan, ano? Sabi dito mahulugan ng bato, ano? Malaki yung bato. Halimbawa, pagka nalaglag ito sa isang bagay o sa isang tao, magkakabali-bali siya. Ano? Ngunit ang mahulugan nito ay magkadurog-durog. So magkakabali-bali na, magkakadurog-durog pa. Ito yung sasapitin, no? Sinapit ng mga tao noon na tumanggi sa kaligtasan na dala ng ating Panginoong Hesus. So sa panahon ngayon, kaya nga tayo nagsisikap na ibahagi ang salita ng Diyos upang hindi nila maranasan itong symbolical, literal sinasabi rito na pagkakabali-bali at mahulugan ay magkakadurog-durog. So ito ay sumasalamin sa kaligtasan natin, na pag mapunta sa apoy na impyerno, sa halip na sa langit o sa buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. So ito yung purpose kaya tayo nagsusumikap na pag-aralan salita ng Diyos at maibahagi yung katotohanan sa kanila para hindi sila malugmok sa dagat-dagatang apoy. Amen. So inaanya ko po si Pastor Edwin, paki-take po yung tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Amen. Amen po. Dito po sa talata, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Dito po kasi gusto po nilang hulihin si Jesus sa pagtatanong kanya. Alam ko pong ang sinagot ni Jesus dito na yung kay Cesar, para kay Cesar, para sa mayroon siyang compare na para safe na sagot para hindi siya ma-quote doon sa pagsagot niya doon sa nagtatanong. Kasi gusto siyang isubukan kung ano ang paano niya sagutin. Kasi that time, ang mga tao ay na-oblige sila na magbayad ng buwis. At kanya, ang sagot ni Jesus ay yung para kay Cesar, ay para kay Cesar. Yun, meron pa karugtong po ito Amen. Pakituloy mo po doon para makumpleto. Opo. Dito po. Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila. Kaya sinabi niya, patingin nga ng pera, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit dito. Sumagot sila sa emperador. Sinabi ni Jesus, kung ganun, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sila sa pakay nilang mahuli si Jesus sa kanyang pananalita sa harapan ng mga tao at dahil namangha sila sa sagot niya, tumahimik na lang sila. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. So, kanya dito sa gusto nilang hulihin si Jesus, kaya sinabi ni Jesus ang pinaka-safe na sagot niya. Tingnan niyo po ang pera kung ano bang nakatatak diyan. Kaya ang sabi nila, sa emperador po. So kay Cesar doon mo ibigay yan yung kung para sa kanya kung what is due for Cesar o sa emperador ibigay sa kanya kung ano ang
para sa Diyos ay para sa ano, ibigay din sa Panginoon. So may kinalaman to sa ano, no, yung pagbibigay natin ng tithes, ano po, sa Panginoon, sa Kingdom of God. Na tayo lahat ay mayroong responsibility o tungkulin ng bawat isang mananampalataya na magbigay para sa kaharian ng Panginoon. Kaya dito sinabi niya, at sa Diyos, ang para sa Diyos. So, maliwanag po nung ano. Kanya, tayo man in our present life ngayon, nagbabayad din po tayo ng tax sa government. Pero doon sa church na dinadaluhan natin sa worship service, so may inalaman na sabi ng Panginoon, bring the whole tithes into my storehouse, ano po, para sa kingdom niya, para lumago ang kanyang ministry, ano po. So with that, na ano yung mga tao, no, namangha sa sagot niya, sa full of wisdom, kaya tumahimik na lang sila, kaya hindi nila na kayang siluin ang si Jesus, ano po. Kaya dito po sa ano, sa verse 27, yung iba ay hindi na niwala sa pagkabuhay muli. Dito sa para nito ay patungkol to sa kay Jesus mismo, no, na we all know na nung nag-suffer siya sa cross, he died, he was buried, and he was risen through the power of the Holy Spirit. So, but some of the Sadducees o Sadduseo ay hindi naniwala. Kasi yun ang ano nila, belief nila. But doon sa present time natin, alam na po natin na indeed yung life natin as a believer, as a Christian, bali walang kabuluhan itong pinag-usapan natin kung ang Panginoong Hesus ay hindi nabuhay muli. Kaya just kung titingnan natin parang na-murder lang siya, ganun. But God is alive, Jesus is alive. At He promised us to come back again. We have that hope, a blessed hope na siya babalik muli. At we believe in His resurrected body. Amen. Amen. Yes, God po. Salamat po. Pastor Edwin, ano? Tutuloy ko po sa Jeddah dahil sila Pastor Alex ay nagbibiyahe ngayon. Amen. Sa verse 28 to 32, sinabi nila, Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang iniwan niyang asawa para magkaanak sila para sa lahat, para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid, pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikaputong kapatid. Namatay silang lahat na walang anak na babae. At kinalaunan, namatay din ang babae. Amen. So dito po ay pinakikita yung panahonan noon, ano? Yung sunod ano sa kautusan ng Panginoon noong unang panahon, kasi konti pa lang sila na humayo kayo at magpakarami. Bagamat sa ating interpretasyon sa ngayon, yung bagay na iyon ay hindi na patungkol dito, kundi patungkol sa mga pagpaparami ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. So ito po yung sistema ng panahon na dumadami yung populasyon ng tao, ano? At ito po sa ngayon ay nangyayari pa sa bansang ito, ano, sa Saudi Arabia, na kung saan yung kanilang lipi
ay pinaparami sa pamamagitan ng kanilang pamilya. Ano? At ito'y sa panahon natin noon, ngayon, sa panahon noon ay inalaw ng Panginoon yan, ng Diyos. Subalit sa panahon natin ngayon, nung dumating ang Panginoong Jesucristo ay binaliwala na niya yan, pinalitan niya ng pagpaparami ng mga mananampalataya. At sa pamilya ay dapat meron lamang isang asawa. So yun po yung ating sinusunod ngayon. Subalit nakakalungkot itong mga ibang lahi, itong katulad ng Saudi Arabia ay ina-apply nila yung lumang tipan. Ito po kasi ay nasa lumang tipan. So may plano po ang Diyos sa kanila at tunghayan po natin yung susunod na verse sa 33 and 37. Babasahin ko po. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa ito ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, ang mga tao sa panahon ito ay nag-aasawa, ngunit ang mga taong mamamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahon darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling mabubuhayin ang mga patay sapagkat naroon siya sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. So dito po sinagot ng Panginoon yung patungkol sa tanong ng muling pagkabuhay ng mga patay kasi yung mga namumuno noon hindi sila naniniwala. Doon sa 27 sinabi, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. At dito sinagot ng Panginoon kung ano yung mangyayari. Sinabi niya, ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Ngunit ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahon darating ay hindi na mag-aasawa. So, tayo po, pagdating ng Panginoon ay kukunin niya sa alapaap, at ang buhay natin ay mag-glorify, ma-sanctify, mawawala na yung mga lungkot, sakit, magkakaroon tayo ng bagong katawan at ang sabi rito, hindi na tayo kailangang mag-asawa doon. At mawala na yung kamatayan, dahil magiging katulad na tayo ng mga anghel na binuhay ng Diyos, mga anak ng Diyos. At hinalimbawa ng Panginoon yung sinabi rin ni Moises na pinatunayan na may muling pagkabuhay, muling bubuhayin ang mga patay. Noong siya ay nandoon sa ibinigay na halimbawa rito, nung kausap ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy, ang tawag niya sa Diyos ay Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. So, ibig sabihin, ang Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanman ay siya pa rin Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya nga sa atin, sa mga panalangin natin, nababanggit natin na pinupuri natin ang Diyos na Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. So, tuloy po natin sa kaos. Wala ang kaos. Okay. Pakibasa, Ramir. Kaos. English. In 38, He's not the God of the dead, but of the living. For him, everything is alive. Some teachers of the law said, "Teacher, your answer is excellent." And now, and no one dare to question him. So kung makikita po natin dito, babasahin ko lang pala. Sorry po. The question about Christ.
Now Jesus asked them, why do people say that the Christ is only the descendant of David? Meanwhile, David also said in the book of Psalms, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. Amen. Sige po, Pastor Lemon. Amen. Sabi po dito, is not the God of the dead, but of the living. So ibig sabihin naniniwala sila na ang Diyos ay hindi Diyos na patay, kundi Diyos na buhay. Sabi nga dito, sa lahat daw ng bagay ay buhay. Everything is alive. Some teachers of the law said, teacher, your answer is excellent. So doon po sila naniniwala sa Panginoon kasi sa mga nagdaan po nating pagbabasa o pagpapaliwanag, wala silang nakitang mali sa Panginoon. And sabi doon, no one dare to question Him. Wala na pong nagtanong. Now, the question about Christ, sabi po dito, now Jesus asked them, why do people say that the Christ is only descendant of David? Amen. So, ang Panginoon po nagtanong, bakit sinasabi ninyo, sinasabi ng mga tao na Christ is only descendant of David? Meanwhile, David also said in the book of Psalms that the Lord said to my Lord, sit on my right hand. So kung makikita po natin, sabi nga po, ang Panginoong Jesucristo ay nakita na nakatayo doon sa kanan ng kanyang Ama. So wala po mapapasabalian na ang anak ng Diyos ay hindi natin pwedeng itatanggi sapagkat yun yung nakasulat sa salita ng Diyos. So sa ating pong mga buhay, ito po ay tanong ng Panginoon na minsan hindi po masagot ng mga tao. But sinabi po ng Panginoon na nag-quote siya ng salita ng Diyos, na sabi niya doon na the Lord said to my Lord, sit on my right hand. So ibig sabihin, ang Ama po ang nagsasabi na ang anak ay upo sa kanan ng Ama. So yun lang po ang may ano ko dito. But sa ating pong mga buhay, alam po natin ang katotohanan na ang anak ng Diyos ay nakatayo sa kanan ng Ama. At siya po ang maghahari sa sansinukob na ito. So yun lang po, and to God be the glory. Amen. Salamat po. So tutuloy ko po sa panghuling mga verses sa 43 to 47. So hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway, ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano nasabing lahi lang siya ni David? Amen. So ito po yung pinapaliwanag ni Ramir patungkol doon sa lahi ni David na ang Panginoon ay galing sa lahi ni David. At sinasabi ng ating Panginoon dito, kung si David o kung ang Panginoong Jesus o si Jesus ay galing lamang sa lahi ni David, bakit sinasabi na nakaupo siya sa trono ng kanan ng Diyos? So yun po yung sinasabi rin, yung pinaliwanag ko kanina, Diyos ni Isaac, ni Abraham, Isaac, and Jacob. So tuloy po natin sa babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Sa 45, habang nakikinig kayo sa mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin silang sila't igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal, sa mga sambahan at mga handaan. Dinala nila ang mga biyuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. At pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito ay tatanggap ng mas mabigat na parusa. Amen. So ito po yung babala ng Panginoon doon sa mga nagtuturo ng mga maling katuruan. Marami po ngayon, sinabi rin ng Panginoon yan, pinahayag niya na mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Makikita natin na mahuhusay yung kanilang mga pananamit, gusto-gusto nila yung iginagalang, binabati sila doon sa mga matataong lugar, at mahilig sila sa mga
maupo doon sa upuang pandangal, ano, sa mga handaan, sa mga salo-salo, ano, lalo tigit doon sa mga sambahan, ano. So, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay invited guest, ano, huwag ka munang uupo doon sa upuang pandangal. Maupo ka lang doon sa ordinaryong upuan. Kasi pagka umupo ka ron, baka mayroon pang mas pandangal sa iyo, ano, mas mataas sa iyo, paalisin ka, ano. So kung doon ka upo sa isang upang hindi para sa pandangal, ay aanyayahan ka at pauupuin ka doon sa upuang pandangal. So yun yung mas maganda, ano. So hindi ka mapapahiya at tatanggap ka ng parangal. Pero doon sa pagka ikaw mismo umupo agad doon, magkakaroon ka ng kahihiyan, ano. So yun po yung purpose. At ang mga taong ito, yung mga taong binibigyan tayo ng babala ng Panginoon sa mga ganitong tao, ano, dinadaya nila yung mga byuda, ano, yung byudang mayayaman para makuha lamang yung yaman ng mga ito, ano. So ginagawa nila ito sa pinagtatakpan nila ito na kunwari ay madarasalin sila, ano, mahaba silang magdasal. So balit ang mga taong ito, sinabi ng Panginoon, ang tatanggap, ano, tandaan po natin, ang tatanggap ng mas mabigat na kaparusahan, paparusahan sila ng ating Panginoon. So wag po natin silang tutularan at wag agad tayong maniniwala. Marami ngayon na sa kalityuhan ng mga tao dahil sa maraming mga nagturong false teachers ngayon, ang tingin natin tama yung sinasabi nila, ano. Subalit sa bandang huli malala natin kapahamakan yung kanyang tinutukoy. So po rin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita ng Diyos sa Luke chapter 20. Salamat po sa mga nagbasa, sa mga nagbahagi ng salita ng Panginoon sa pagpapaliwanag. Sa mga nakarinig, ano, tanggapin po natin yung pagpapalang dala ng salita ng Diyos sa ating buhay at magamit natin ito sa pagpapatuloy natin sa paglakad, ano, nakasama ang Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon po, tumuloy na tayo sa memory verse sa SKG Kids. Psalms 31 verse 14 to 15. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who curse me. Malolos? Salmo 31 verse 14 to 15. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Iligtas mo ako sa mga kamay ng aking mga kaaway, sa mga humahabol sa akin. Salmo chapter 31 verse 14 to 15. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Verse 15. Ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Iligtas mo ako sa mga kamay ng aking mga kaaway, sa humahabol sa akin. Timisla? Memory verse, Salmo 31 verse 14 to 15. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. 15. Ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Iligtas mo ako sa mga kamay ng aking mga kaaway, sa mga humahabol sa akin. Magunay? Psalms 31, 14 to 15. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.
Psalms 31:14-15. Amen. Pastor Edwin, mabalakat. Psalms 31, verse 14 to It's 15. 10 o'clock. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Amen. At sa panghuli, ang inyong palikod, on behalf of mga kapatid natin, sa Salmo 31, versikulo 14 hanggang 15. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Iligtas mo ako sa mga kamay ng aking mga kaaway, sa mga humahabol sa akin. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa ito ay ating ma-memorize, matanim sa puso at mai-apply sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Ate Alice. Amen po. At muli po, dumako naman po tayo sa pagpati sa ating mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buhay po ni Brother Jun de Dios noong September 18. Kapatid Daniel Carabacan, September 21, sa kapatid Raimundo de la Cruz, September 23, kay Bel San Juan, September 23, sa kay Ameline B. Gonzalez, September 23. Sa lahat po ng mga nagdiwang ng karaan, maligayang arawan po sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin na wala po dito, na sa mga nagdiwang po ng kanilang mga anniversary. Ang sabi po sa Proverbs 9 verse 11, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. Happy birthday po sa inyong lahat. Amen. Praise God. So dumako na po tayo sa ating mga pasasalamat at mga panalangin. Si Kuya Ramir po sa Thanksgiving and Healing. Tapos si Ate Alicia sa Thanksgiving and Supplication. Ate Alice, mayroong request si Ate Era. Pakidagdag mo po. Wala diyan. Pasasalamat kay pasasalamat ng ating Ate Elaine sa Panginoon dahil naka 1 week na siya doon sa bago niyang trabaho. Amen. So, nawa yung mga kapatid natin na naghahanap din ng trabaho ay makahanap katulad ng pinagkaloob ng Diyos kay Ate Elaine. Matagal din siyang naghanap. At yung pangalawang request ng ating Ate Era ay meron siyang natanggap na favor sa yung promotion niya. Naman rin natin ito sa prayer before na select po siya bilang na-include siya sa selection ng board. So nawa po ay magtuloy-tuloy na ito at matanggap yung pagpapalang galing sa Panginoon. So nagpapasalamat din po siya doon. So kidagdag po doon. At sa Church and Philippines ay si Kuya Edwin para sa tatlong item at kukunin ko po yung prayer sa family na declaration ng Psalms 23 at ganoon na rin yung benediction. So amen. Tayo po ay manalangin sama-sama at tumutog sa ating Panginoon. Katulad nung natanggap nating message ngayon, pagkaloob natin, ihayag natin yung petisyon natin sa Panginoon, managway tayo upang matanggap natin yung ating mga kasagutan galing sa Kanya at angkinin natin ito. Amen. Go ahead po. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, Father God, it is not by might nor by power, but your Holy Spirit to give thanks unto you. You said in your word in 1 Thessalonians 5:18,
In everything, give thanks in Christ Jesus concerning you. And in even healing, Panginoon, we thank you. Truly, Panginoon, you said in your God, pray for the sick and will be healed. So Lord, we thank you. I declare your word in Romans chapter 8, verse 26. Likewise, the Spirit help us in our weaknesses, for we do not know what to pray for us we ought. But the Spirit himself intercede for us with groaning to do the four words. Hallelujah. Lord, once again, we give you thanks sa buhay po ng aming kapatid na si Ate Jeremy, na siya naghayag ng iyong salita, Panginoon. Continue to release your double portion of anointing sa kanyang buhay, Panginoon. Continue to use her for your own glory alone, O God. We thank you na patuloy mo siyang gabayan at patnubayan. Continue to use her life for your own glory alone, O God. We thank you, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, even ang kanyang pamilya, even lahat ng mayroon siya, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Salamat po sa word na share niya in Psalms 31 verse 14 to 15, that in timing, O God, in God's trust God timing, Panginoon. Tunay nga na kami dapat magtiwala sa oras na para sa oras na galing sa iyo, o tamang panahon na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. And we also give thanks, Panginoon, for complete healing, strength, protection, and provision. We claim in Jesus' name sa bawat pamilya, sa bawat na nasa platform na ito, Panginoon, continue that you're releasing or healing, Panginoon. And you said in your word, by your wound, we are healed, Panginoon. Sa lahat po na may karamdaman sa oras na ito, Lord, we claim that we are healed in the name of Christ Jesus. Salamat po sa mga bagay na gagawin ng Panginoon. Healing to those suffering from sicknesses, kay Tatay Roger, kay Ate Melin Father, Kuya Marshall, Kuya Randy, Ate Banji, Nanay Macaria, Alfredo Locsin, Ate Roshane, and family and other in Jesus' name. We believe that we are healed by your blood, O God. Tunay nga, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Tunay nga na lahat ng dumadalangin sa iyo, Panginoon. You said in your word, call unto me and I will answer thee and show great mighty things na hindi po namin mababatid, O God. Kaya salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kalwalatian, na patuloy mo kaming gabayan at patnubayan. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga taong iyong pinagaling at pagagalingin pa, Panginoon. Salamat din po sa mga ginagamit mo sa platform na ito, sa buhay po ni Pastor Ruben, kinati Lord, Mira Panginoon. Salamat po. We thank you for your promises to her, Panginoon. Alam namin ang kanyang puso, Panginoon. And thank you na ibinigay mo ang Lord, yung provision na inihiling niya sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, salamat po na patuloy mo siyang gabayan at patnubayan, at sa lahat po ng mga pamilyang nabanggit, Panginoon. Sa bawat sa amin, Panginoon, Lord, we give you thanks, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo po ang marapat na mabigyan ng papurit, pasasalamat sa kagalingan at sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pinakamataas na papuri, para pagsambat pasasalamat in Christ Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. 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 Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. God, sa buhay po ng aming mga kapatid na patuloy mong pinagpapala, God, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord God, patuloy po namin pinagpapasalamat ang buhay po ni Ate Irene, God, Lord. Salamat, Panginoon, sa bagong trabaho na ipinagkaloob mo sa kanya. God, nawa, Panginoon, nabigyan mo siya ng magandang relasyon sa kanyang bagong employer, at nawa, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman upang magampanan ng maayos ang kanyang trabaho, Lord, in Jesus' name, God. At nawa, Panginoon, tunay na ito ay magbigay ng pagpapala sa kanyang buhay at sa mga taong malapit sa kanya, Lord God, in Jesus' name, God. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat. Dakilang Diyos, God, maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Irene, sa kanyang promotion, sa kanyang trabaho, Lord. Nawa, Panginoon, na patuloy na magkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang mga katrabaho, sa kanyang mga taong nakakataas sa kanya, God. Nawa, Panginoon, na patuloy mo din pong magamit ang kanyang buhay
na naaayon sa iyong kalooban. Magamit mo po siya sa kanyang trabaho. Patuloy na maibahagi din po niya ang iyong mga salita sa mga tao na kapaligid sa kanya kahit na po siya ay busy sa kanyang trabaho, Lord God. Patuloy na ikaw pa rin po ang maghari sa kanyang buhay, Lord God. In Jesus' name, God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalang patuloy nilang natatanggap at nawa, Panginoon, na magamit po din po ang kanilang mga buhay bilang pagpapala sa ibang tao, Lord God, in Jesus' name, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God, dakila ka, O Diyos, God, Lord. Ikaw, Panginoon, na patuloy namin tinatawag. Ikaw, Panginoon, patuloy namin hinihinga ng tulong, ng gabay sa bawat isa sa aming mga kapatid. Lord, patuloy din po namin itinataas sa iyo ang buhay ni Ate Chinidar at ni Kuya Edward Ocampo sa kanilang hinahangad na trabaho sa abroad, Lord God, naman Panginoon. Ayon sa iyong tamang panahon, sa iyong tamang oras, Lord God, nawa ito ay magkaroon ng katuparan, na magkaroon sila ng trabaho abroad, Lord God. At nawa, Panginoon, patuloy mo nawa silang samahan sa kanilang paghihintay sa trabahong ito. Nawa, Panginoon, hindi sila magsawang humingi ng tulong sa iyo at patuloy nilang idulog sa iyo ang kanilang mga hangarin na ito in Jesus' name, God. Hallelujah, Jesus, God, Lord. Patuloy din po namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang buhay ni Kuya Benny Gonzales at ng kanyang buong pamilya. Lord, nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-comfort sa kanilang mga buhay, sa kanilang kalungkutan, sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Lord God, nawa, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyong pagsama sa kanilang mga buhay. Lord, sinabi mo na mapalad ang mga taong nalulumbay dahil maranasan nila ang kaaliwang sa iyo nagmula. At nawa, Panginoon, na patuloy ka din po gumamit ng mga tao na magbibigay ng kaaliwang sa kanilang mga buhay na nagmumula sa iyo in Jesus' name, God, Lord. At nawa, Panginoon, na patuloy na magkaroon sila ng courage, ng kalakasan sa kanilang mga buhay at patuloy na makapag-move on sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Lord God, in Jesus' name, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Lord, dinadalangin din po namin sa iyo si Kuya Ramir de Villa at ang kanyang buong pamilya. Nawa, Panginoon, patuloy nilang matanggap ang mga blessing mo, at nawa, Panginoon, ang provision mo para sa kanyang bagong trabaho. Lord God, nawa, Panginoon, ito ay matanggap din po niya ayon sa iyong tamang panahon at oras in Jesus' name, Lord God. Hallelujah, Jesus, God. Ikaw, nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw na buhay nila, Lord, in Jesus' name, God. Hallelujah, Jesus, God. Gayun din po, Panginoon, sa buhay ni Kuya Louie Molina at ng kanyang pamilya sa kanilang pagtatayo ng kanilang business, God, Lord, na Panginoon, tunay na ito ay magkaroon ng katagumpayan dahil, Panginoon, ito ay sa iyo nagmula. Kaya sa iyo din po, Panginoon, magmumula ang katagumpayan ng business na ito, God, at nawa, Panginoon, patuloy mo din pong itong magamit para sa kanilang mga buhay, sa kalalago ng kanilang pamilya, God, in Jesus' name, at nawa, Panginoon, patuloy mo din pong pagpalain ng kanilang mga buhay in Jesus' name, God. Hallelujah, Jesus, God, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Kuya Alex Libarios at ng kanyang buong pamilya. Nawa, Panginoon, patuloy mo din po silang ingatan, patuloy mo din po silang proteksyonan sa kanilang pagbabakasyon dito sa Pilipinas at nawa, Panginoon, tunay na ang pagsama mo ang patuloy nilang maranasan at nawa, Panginoon, tunay na magkaroon ng kasiyahan sa kanilang mga buhay sa pagbabakasyon at kasama pa rin po dito, Panginoon, ang paghayag ng iyong mga salita sa bawat tao na kanilang makakasalamuha sa kanilang pagbabakasyon na to in Jesus' name, God, Lord. Panginoon, patuloy mo din po bless ang kanilang mga buhay at patuloy mo din po silang magamit na blessing para sa ibang tao in Jesus' name, God. Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay namin magkakapatid, God. Nawa, Panginoon, tunay na ang iyong provision, ang protection mo, ang patuloy namin makamit, God, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming bigkasin ng iyong pagmamahal at sama-sama kami makamit ang iyong salvation, Lord God, at Panginoon, tunay na sama-sama din po kami na makaunawa na iyong mga salita, makatanggap ng iyong mga salita, God. At nawa, Panginoon, tunay na ito ay maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. In Jesus' name, God, tunay, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong mga salita, tunay na, Panginoon, na magkaroon kami ng
paglago sa aming pananampalataya sa iyo at maranasan namin ang tunay na relasyon sa iyo in Jesus' name, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Lord, patuloy din po namin itinataas sa iyo ang buhay ni Andrea, God. Nawa, Panginoon, na patuloy na magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang isip, sa kanyang puso, Lord God. At nawa, Panginoon, tunay na sa mga oras na ito, patuloy na malagay ka sa kanyang puso, sa kanyang isipan, Lord, at maibaling niya ang kanyang pag-iisip sa iyong mga salita in Jesus' name, God. Tunay, Panginoon, ang panahon ito na wala siya sa aming piling. Panginoon, tunay na ikaw ay kanyang makilala sa kanyang buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At Lord, nawa, Panginoon, sa kanyang pagbabalik, muli ay sama-sama ang buong pamilya na mararanasan ang iyong walang hanggang pagpapala, ang biyaya mo, O Lord God, at ang pagsama mo sa buhay ng bawat isa, God, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang desire ng aming mga puso, ang hangarin ng bawat isa sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aming buhay, ng lahat-lahat sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy po namin ito pinagkakatiwala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. As we continue to pray, Lord God, we lift up unto you. You have said in your word, Lord God, that if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. So, Lord God, on behalf of all churches around the world, we are praying for forgiveness for all the sins that the churches have done against you, Lord God. Nawa, Panginoon, patawarin niyo po ang mga pagkakasala kung mayroon man sa lahat ng mga churches, Panginoon, around the world, Panginoon. Lord God, we believe that you are a merciful and gracious God. Thank you for your mercy. Thank you for the forgiveness of sin. We are praying, Lord God, na all pastors, ministers, Lord God, empower them to, with the Holy Spirit, to evangelize, magkaroon sila ng boldness to share the gospel of salvation, Lord God, for the furtherance of your kingdom. And Lord God, magpadala kayo ng mga tao, Panginoon, upang mag-disciple doon sa mga nasisave, Panginoon, na hindi lamang i-share ang inyong word, kundi i-develop sila, magkaroon ng spiritual growth sa buhay nila in the name of Jesus, na nandoon po yung pagtsatsaga, pag-train sa kanila upang sila'y lumago sa kingdom mo, Panginoon. And we are praying na lahat ng mga heads, mga ministry heads, Panginoon, ay magkaroon ng unity and love sa church, Panginoon. Magkaroon ng even humility sa kanilang sarili, na nandoon yung layunin upang pagsilbihan ka, na nandoon yung servant heart, Panginoon, to honor and glorify your holy name. Lord God, we are praying likewise, Lord, sa lahat ng mga children, Panginoon, yung mga taong nag-exploit, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon. Enlighten them, touch their heart, Panginoon, na ang mga kabataan, Panginoon, ay bigyan nila ng halaga, Panginoon, na bigyan nila ng importance, Lord God, na hindi po nila ma-exploit, Panginoon. And protection be upon all children, O God. And even to the parents, Panginoon, give wisdom and understanding to all parents, Lord God, na maging responsible parents sa kanilang mga anak, na nandoon yung pagmamahal, tunay na pagmamahal, Panginoon, that they will send their children to the school, Panginoon, for education, for proper learning, Panginoon, na sumikap sila na hanggang magtapos ang kanilang mga anak, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, that they will not surrender their being a parents to their children, O God. And we are praying this around sa lahat ng mga Filipinos, Panginoon,
na nasa abroad, Panginoon, ng mga magulang. Nawa, Panginoon, biyaan niyo po sila ng lakas, katalinuhan, and even fear sa iyo, Panginoon, na magkaroon sila ng takot sa inyo, Panginoon, upang hindi sila magkasala at nandoon yung focus nila sa family, upang ang family, Panginoon, magkaroon ng genuine transformation, unity, love among family, Panginoon, at magmanifest ito sa mga anak nila, Panginoon, upang sila'y lumaki na responsable at may takot sa iyo, Panginoon. Lord God, may your visions and plans be revealed sa bawat pamilya, Panginoon. We believe na ang family, Panginoon, is a foundation sa society, Panginoon. And we are praying even dito sa buong Pilipinas, Panginoon, na gawin niyo po ang bansa namin na may pagkakaisa, Panginoon. We are praying sa protection, sa even sa aming territory, Panginoon, na lahat ng resources ng Philippines, Panginoon, ay magagamit na for the purpose sa mga mamayang Pilipino, Panginoon. Lord God, bless our leaders with wisdom and understanding and anointing, Panginoon, na doon yung heart nila sa pag-serve sa bansa namin, Panginoon, para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, O God. Lord, we lift you up, the Israel's people, Panginoon, for peace and salvation, na there would be a continued manifestation, Panginoon, sa pag-alliance, Panginoon, with Israel, Panginoon. I-bless niyo po ang 22 Middle East nation, Panginoon, na magkaroon ng peace, lalo na sa mga bansa na may kaguluhan, Panginoon, that they experience war, Panginoon, like Iraq, Panginoon, Iran, Lord God. We speak blessing, Panginoon, sa Iran, Lord God, na naging antagonist, Panginoon, sa bansang Israel, Lord God. We speak blessing sa leader doon, Panginoon. Touch his heart, Panginoon. We believe, Lord God, that nothing is impossible with you, Panginoon, na magkaroon ng unity sa lahat ng mga leader sa 22 Middle East nation, Panginoon, na maghari ang pagmamahal, Panginoon. Nawa, makita nila ang kapangyarihan mo, Panginoon, bilang Lord of Lords, the King of Kings. Kayo po ang katakutan nila, Panginoon, sapagkat ikaw po ang tanging daan. You are the only way, the truth, and the life, going to the Father in heaven. Lord God, we are speaking of blessing even sa Somalia, Panginoon, even Libya, Panginoon, sa lahat ng mga bansa na may kahirapan ngayon sa Syria and Lebanon, even, Panginoon, na restoration sa bansa na yan, Panginoon, sa naranasan nilang poverty, Lord God. You will bless them, Panginoon, na nandoon yung restoration, Panginoon, sa bansa, magkakaisa at magmamahalan ang mga citizen nandoon. And we're speaking for protection sa lahat ng mga believers, Panginoon, on the ground, na magpatuloy sila. They will stand firm in their faith, Panginoon, na magsusumikap sa palago sa iyong kingdom, Panginoon, that they will not surrender their faith, Panginoon. We believe, Lord God, that you are the source of strength, power, and determination, Panginoon. Through the power of the Holy Spirit, empower them to stand firm, Panginoon, in their faith towards you, Lord God, na maihayag ang iyong mga kabutihan sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, proteksyonan niyo po ang kabuuhan, even sa group na ito, Panginoon, ang testimony ng bawat isa sa buhay namin, Panginoon. Continue to cover us with your precious blood, protection, and let there be anointing, that the sevenfold of the anointing shall rest upon us, the Spirit of the Lord, the wisdom and understanding, the counsel and might, and the knowledge and the fear of the Lord shall rest upon us. Lord God, all these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dumako sa panalangin para sa pamilya, at i-declare ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa Psalms chapter 23
At magpasalamat tayo sa protection at provision na ipinagkaloob sa atin sa nakaraang linggo, buong linggo na puno ng pag-iingat at pagpapala. At sa darating na linggo ito para sa buhay ng ating Pastor Edwin and family, para sa ating Pastor Ramir and family, sa ating Ate Dory at ang kanyang pamilya, si Ate Alice at ang kanyang pamilya, sa Isla Santa Cruz, si Ate Lita, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, si Ate Angie, pagpalain ang kanyang buhay, sila Ryan sa Malolos, pagpalain mo po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, mga anak, aming mga apo. Sa SKG Kids, family, pagpalain kayo ng Diyos, si Ate Jeremy and family, kanilang mga magulang at kapatid at mahal sa buhay. At sa inyo pong lingkod Panginoon, even sa mga wala dito o Diyos, dalangin namin na makasama namin sila Panginoon at tunay sa pamilyang ito, nagpapasalamat kami sa inyo pong pagpapala at paggalaw. Sabi po sa pahayag, chapter 4 verse 11, karapat dapat ka Panginoon naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan sapagkat kayo ang dumalang sa lahat ng bagay at ginawa mo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan. Hallelujah. Salamat Panginoon sa paglikha mo bilang ikaw na Diyos namin sa mga tao. Dinisay mo kami Panginoon na manirahan sa pamilya at ito'y inihayag mo sa Biblia na may ugnayan ang aming pamilya. Ang ugnayan namin sa inyo ay mahalaga Panginoon dahil ang katawan ni Kristo ng mga mananampalataya ay kami at tinawag na pamilya ng Diyos dahil tinanggap ka namin ang Espiritu ng Diyos sa kaligtasan. Kaya kami ay kabahagi sa iyong pamilya. Kaya salamat. Salamat o Panginoon Diyos sa pagiging iyong pamilya at sa nakalipas na linggong pagpapala Panginoon, sa lakas at protection na naranasan namin. Maraming salamat po. At patuloy po kaming dumadalangin para sa linggong ito na darating na magpatuloy kami sa inyong presensya. Lagi ka namin unahin sa aming mga ginagawa dahil ikaw ang aming kublihan at sa lilim ng iyong pakpak ay palagi kaming nakakahanap ng kaandungan. O salamat Panginoon. At ingatan mo po kami sa lahat ng kapahamakan, saan man kami dumako at ilayo sa tukso at gawa ng masama. Hallelujah. Ipinapahayag namin ang kapangyarihan ng salita mo mula sa awit chapter 23 para sa aming pamilya na nandirito at sa mga pamilya na wala rito sa pangalan ni Jesus. Amen. So i-unmute po natin ang ating mga mikropono upang pakinggan natin o sabayan natin yung Salmo 23. The Book of Psalms. Psalm 23. A Psalm of David. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay magpatuloy sa pangwakas na panalangin na may pasasalamat. Hallelujah. Amang banal na dakila sa Diyos, dakila ka o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming Diyos na sinasamba, niluluwalhati at pinasasalamatan, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain sa araw na ito. Salamat sa mga ginamit mo na mga kapatid sa buhay ng aming Ate Jeremy na nagbigay ng inyong salita na ipinahayag. Panginoon, maraming salamat po sa Psalms 31 verse 20. Tinuruan mo kami kung paano gamitin ang oras sa pananalangin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa patuloy mong paggamit sa kanya, patuloy mo silang pagwalain. Ganon din sa buhay ng aming Ate Alicia na nanguna sa kayosan ng niyo pong gawain, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. At ganoon din sa manalangin, sa praise and worship team ng Hagunig, Panginoon, buhay ni Ate Joyce at ni Ate Jeremy. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. At sa mga dumulog sa inyo, Panginoon, sa pananalangin, maraming salamat po sa kanila at sa mga nag-aral at nakinig at nagpahagi ng salita. Ikaw nawa ang mapupurihan, Panginoon, at maganap ang kalooban mo sa bawat isa sa amin sa linggong darating na ito, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang grasya at tabag ng Panginoong Jesucristo at ang pakikitisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen. 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 Praise God. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Edwin, Ate Alicia, maganda ka. Ate Andy, pakita kayo para mapicturan. Amen. Kahit 1 minute lang, 1 minute. Patagal na yun. Ayun, Ate Lita. Welcome. 5 seconds. Ate Angie, Ate Opel, SKG Kid. Si Ate Opel pala yun. Ay, si Ate Angie. Yung Malolos team, nasa Makati sila. Amen, praise God. Isang picture dyan, smile. Ayun. So, salamat po. God bless us all. Ate Opel. God bless po. Angie, Ate Dory. Tulog na po sa amin. Ayun lang po. Salamat po. Salamat po. See you next week. Ate Dory, God bless. God bless po. Jeremy, Ate Lita. Bless po sa lahat. Thank you, Lord. Kuya Ramer. Sabay na po. God bless po. As of prayer, Kuya P. Sige po. Okay. Thank you. Opel, God bless po. Ay, salamat. Nagpakita rin si Ate Opel. Busy sa mga bata eh. Yung nagpapakain doon sa mga bata na nag-BPS. So, yun yung Panginoon. Praise God. Sige po. See you next week po. Ingat po. Ate Lita, God bless. Apo. Konsta na lang dyan sa mga kapatid.